nagmamatapang muli ang tumakbo sa laban. City Acting Mayor Baste Duterte laban sa administrasyon. Lahat daw na ginagawa nito ngayon, pagpapabango lang para sa 2028 elections. Oh, talaga. Ito lang mga kaklira. Anong gusto nilang gawing trabaho ng Pangulo? Hindi ba obligasyon ng Pangulo na ayusin ang buhay ng bawat Pilipino? Sa abot na makakaya? Hindi ba dapat pagandahin ng mga kaklir, may good news ha. Yung inflation rate natin nag-negative. Ibig sabihin, gumaganda. No? Yung inflation rate bumaba, it's because of the price of the rice and vegetables. Malaking bagay yun. At may nadinig ako, kung ako nagkakamali, parang si Apa Ungpin na, pakikorek ako, may nadinig ako sa kanya, kasi after the one, in-interview sila, tapos part siya ng business club, Makati Business Club yata, para sabi niya, mapababa mo ang inflation rate sa panahon ngayon, especially with the external conditions happening, Israel, Russia, US tariff, na mapababa mo ang inflation rate, it's magic. Magandang bagay. So, correct lang ako baka ako'y nagkamali lang sa aking pandinig. Pero parang maganda po yung sinabi niya doon sa pagbaba ng inflation rate natin. So, ngayon may good news, inflation rate bumaba. Okay, tanong ko. Pagpapapogi? Okay. Ano ba dapat? Sige, sa mga Duterte, anong dapat gawin ng Pangulo? Umupo? Walang gawin? Maglakwat siya? Mag-world tour? Personal trips? Ano? Ang bawat trabaho ng Pangulo, makikita niyo mga kakli, sa akin ako nakikita ko kasi yung schedule. Sobrang pagod. Kararating pa lang ng Pilipinas, kasi bagyo. Di ba nagkataon Bagyo After manggaling sa US, the following morning, syempre alam mo naman, iba ang oras ng Pilipinas sa US Diba, minsan dapat itutulog mo yan kasi, pero hindi. Following morning sa Pilipinas, larga siya agad. Kung ako nagkakamali, isa sa pinuntahan niya ay yung San Mateo Rizal. Pagpapapogi ba yun? Hindi ba obligasyon ng presidente alamin ang kalagayan ng mga kababayan niya? Anong pagpapapogi dun? Ano gusto niyong gawin, mga Duterte? Gawin yung ginagawa ni VP Sara, gayahin ni Pangulong Marcos yung ginagawa ng kapatid mo? Mag-world tour? Tapos ang gawin niya is manira ng mga politiko? Siraan ng Pangulo, siraan si FL, gumawa ng kwento, mag-fake news. Yun ba ang dapat ginagawa ng isang Pangulo? At tanong ko, yan din ba ang dapat ginagawa ng Vice Presidente? Diba? So, parang sabihin pagpapapogi, wala akong maisip na dapat ginagawa ng Pangulo na lahat ng ikagaganda ng tayo ng isang Pilipino nasa leader. Okay. Ang kapatid mo, si VP Sara, walang alam sa edukasyon. Anong ginawa niya? Hindi siya nagpapogi dun. Walang alam Diba? Ang ginawa niya, nagpukpok ng tao para magtrabaho for her. Kaya tuloy, ang daming nakuha flag. Inuna kasi ang pag-ubos sa confidential funds ng DepEd. Diba? Sabi ko sa inyo, now, more than 100 million pala ang worth ng ghost students sa panahon ni VP Sara sa DepEd. Yung ba ang pagpapogi? Yung pera na lang natin Diba? Pagpapapogi din ba yung ginawa ni VP Sara na umorder ng mga pagkain worth 5 billion? Pero, puro amag. Sino
nakinabang? Sino nakinabang? Oh, 'di ba? Ano bang klase ang gusto niyo sa isang leader? Tingin ko ang gusto na sa isang leader ganito, magmura na magmura. 'Di ba? Isa 'yan. Kumuha ng isang Chinese na mayaman bilang economic advisor. Magtayo ng maraming pogo, kasi may pera dun. 'Di ba? Mag-utos sa mga pulis to kill. 'Yun ba? Tanong lang natin, kasi iba yung klase ng pagpapapogi sa kanya. O nung panahon ng tatay mo, ano ba, nagpapapogi rin ba siya 'pag sinasabi niyang, "Kill, kill." Papogi ba 'yun? Tapos 'pag negatibo ang response ng tao dahil sa ginawa niyang medyo rude na utos or salita, sasabihin ng spokes, joke? Gano'n ba dapat? Ano ano ba ang basehan ni Baste Duterte ng isang matinong leader? Sila ba ang dapat na parisan? 'Di ba, Boy Nick daw? Sila ba, sila ba? Ay, may sakit ba si Freddy? Tawagan ko nga yun, wawa naman. Play natin. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Bago pa umere ang podcast ni PBBM nitong Lunes ng gabi, una nang bumanat si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa kanyang YouTube channel. Pinuna niya ang ika-4 na sona ng Pangulo. Tagal ko na sinasabi yan. Simula pa lang ng itong nagpa-podcast tayo na masyadong focused sila on the 2028 elections. Excuse me, sino ang focus sa 2028 election, mga? Actually, hindi nga 2028 elections ang focus, ngayon pa lang focus na matanggal si PBBM para maging presidente kapatid niya. Sino ang namumulitika? Sino ang focus para makaupong presidente? Let's see. Let us see. Mga kalira, meron na ba kayong nadinig sa Pangulo kung sino ang kanya magiging kandidato para sa 2028? Di yan naiisip ng Pangulo ngayon. Ang kailangan niya magtrabaho para sa taong bayan. Pansinin niyo yan. Pansinin niyo yan. Di ba? Si VP Sara, ilang beses niya sinabi, tatakbo siya? Or nag-iisip na akong tatakbo? Ako kasi yung front runner, kaya ako sinisira. Sino ang nagpapahayag na gusto niya nang tumakbo sa 2028? Sino ang nagpaplano at sino nagpe-prepare para sa 2028? Hindi ba si VP Sara? Ano ba itong ginagawa niyang world tour sa mga OFWs? Kaya lang ang problema, ito ba mga OFWs na to, hinihingan to ng donasyon? Balita natin, hinihingan to, teke mind din ng mga donasyon para DJ Byron, di ba? Ang lakas ng loob, puro dakdak lang, pero pag may kumasa sa kanya, nangunguna na umalpas. O, di ba? Ang lakas magsalita, pero parang wala silang mga basehan. Nakakalimutan nila yung mga kinukwento nila, sa mga sarili nila. Pakinggan natin kung sino ang gustong umupo na bilang presidente ngayon pa lang. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM. Diba? Tapos sasabihin niya sa isang world tour niya, isang bansa na, hindi ako nagsabi niya na gusto niyo pabaksakin si Pangulo. Ngayon, maliwanag ang plano. Gloria 2.0. Pabaksakin si Pangulong Marcos. Sino makikinabang, VP Sara? Ikaw. Ngayon pa lang, nagpe-prepare ka ng maging Pangulo. Pero hindi ka nagpe-prepare para
maging maayos na Pangulo. Gusto mo lang yung posisyon. But are you ready for that? Mentally, physically, are you ready to be the president? Diba?